how do you approach women? Paano mo sila ina-approach? Paano mo Genuine sila lang, coach. kinakausap? Saan ka nag-uumpisa? Ang genuine lang, coach eh. Parang tawag na ito. Una, iba-iba eh. Pag nasa kalsada ako, genuine lang talaga ako. May bumabati ako ng lalaki, bumabati talaga ako ng babae. Right? All you have to do is just to connect to them, right? Once you are connected to them, tapos naramdaman nila na, uy, kumpiyansa to, walang takot mangilala ng babae. Tapos nakita ka na niya. Yeah. Nag-iiba, alam mo sa totoo lang kahit hindi ka ganong kagwapuhan o hindi ka ganong kayaman o ganong kakilala na tao, once in-approach mo ang isang babae, nag-iiba itsura mo sa harapan niya kasi nakikita niya may confidence ka to talk to them Right? Again, survival. So nakikita niya kung may kumpiyansa kang kumausap at wala kang hiya o hindi ka natatakot na makipag-usap sa isang katulad niya, lalo na kung malupit na babae. Naniniwala ka ba na kung mas malupit ang babae, mas madaling makuha? Naniniwala ka? Yun ang hindi nila alam talaga eh. Hindi nila naiintindihan yan, di ba? Yun ang hindi talaga nila alam eh. Naiintindihan yan, true. Men, sabi ko nga sa'yo eh, alam ko talaga yung disadvantage ko sa game. Kasi nga, alam ko nga ang prime ng mga women ko ngayon eh. Kaya lang naman nasa prime yung mga women ko ngayon kasi out of my league ko talaga sila. Hindi ko talaga sila kayang kunin talaga. Exactly. Pero, yun yung mga tinarget kong kunin talaga. Meron akong mga women's na hinahayaan ko lang silang mag-hang around sa akin. At aware naman sila dun. Tapos meron akong mga women's na out of my league. Tinatry ko silang i-approach, tinatry ko silang kausapin. So maraming beses na ako na-post sa TikTok. Nag-viral talaga yon. Meron akong post one time na meron akong in-approach na women. Tapos pinost niya ako. Parang ganun, parang sabi niya, parang ang usapan namin nun, parang sabi na sa akin, may asawa ako. Sabi ko, okay lang, hindi naman ako seloso eh. Pinost niya yun. Pinost niya yun, man. Pinost niya yun, nag-viral yun. Nag-viral na sa TikTok, pero sabi ko sarili ko, hindi naman ako ipopost ng women kung hindi ako si Grata Great eh. Kung hindi ako ka-post eh. So, compliment pa rin nun sa akin, man. Compliment pa rin nun sa akin. Of course. So, ang pinaka-worst lang naman na sasabihin ng women sa akin is no eh. Eh, paano naman yung mga nag-yes, di ba? So, karamihan ng mga women's na meron talaga ako is out of my league at pinili ko lang talaga na sungkitin yun sila. Siyempre, kailangan natin mag-upgrade ng business eh, di ba? Mananatili ba tayo sa mga, alam mo yun? So, mas maganda, mas madaling makuha, di ba? Dahil kukunti nag-a-approach sa maganda eh. Kukunti mag-approach sa maganda. Tapos, ang mga nag-a-approach pa sa kanila, sobrang simp talaga. Sobrang simp talaga. Exactly. Yung, base sa experience ko, yung mga women's na meron ako, yung mga kompetensya ko sa kanila, 35, 30s, 40s, ganun talaga. Ako lang yung naglalaro sa nitong edad talaga. Oo. So, and also at the same time, yun nga, tama yung sinabi mo, mga ano yan eh, validated yung mga yan eh. Yun yung sinabi mo, yung 30s, 40s na mga simp. Mga ano yan eh, mga nagbabalidate sa kanya, so malaki ulo niyan. Talaga yan. May pera pa yung mga yun, di ba? True. Kaya, dun pa lang, dapat, hindi ko na sila kalabanin sa pera. Ba't ko sila kakalabanin sa pera? May pera naman yung lalaki. Sanay siya dun eh. True. So, tingin ko, dahil nga mas pinipili ko na iliis yung game ko sa mga yun, doon to din dahil yan sa sa law ng abundance and scarcity. Kasi dahil mas marami ang nag-o-offer sa kanya ng mga bagay na ino-offer ng mga simp na yon, nagiging rare ka eh. Mas napapansin niya ngayon yun, na parang, iba to lakas ng loob, hindi pera ang inaano. May something dito, di ba? Ano to, nagiging interesado sila. Yun yung nagbibigay ng mystery sa kanila eh, doon sa mga magandang babae na yun eh. So, kumbaga parang, dahil na-experience ko, dahil women are emotional, right? So, dahil iba yung na-experience, iba yung naramdaman niya sa'yo, mas attractive ngayon yun. Yan ang hindi maintindihan nito mga to. Akala nila mas mahirap i-approach o makuha yung mga babae na magaganda, yung mga malulupit, di ba? Hindi naman alam ng babae na yun kung gaano siya kaganda sa mata mo eh. Not unless ibabalik mo. Okay, papakita mo, di ba? Yung magsisimp ka, di ba? Doon nila malalaman, ay, malupit pala ako, di ba? Doon niya malalaman, out ako ng league niya. Sa'yo ko rin nakuha yun eh. Sa'yo ko rin nakuha yung ano na yun eh. Yung thinking na ano yun eh. Sinabi mo yun one time sa post mo yun na hindi talaga sila
Hindi talaga sila naniniwala talaga na ano sila. Kaya nga insecure sila eh. Nagpapatawa True. sila ng ilong, make-up sila. Kasi nga hindi talaga True. sila maganda sa mata nila. Hindi nila Parang alam. ganun. So, kapag gandang-ganda ka sa kanya, Yun. worship mo siya masyado, Doon yung yun, malalaman. actually, ang nangyari kasi noon talaga, ayoko lang talagang na-challenge ako. Yun lang talaga yung umpisa talaga noon. Ayoko na-challenge ako. Tapos every time na meron akong babae na feeling ko out of my league ako, naiilang ako. Hindi katulad ng mga ibang women's na inuutusan ko pa sila, yo baby, bili ka nga ng yosi doon. Yo baby, bili ka nga ng soft drinks doon. Yo baby, ano yung mga tropa ko. True. Pero pagka out of my league ko yung babae, parang medyo naiilang ako sa kanya. At pag naiilang ako sa kanya, nararamdaman niya yun. Yes, masisense niya yun, no? Yun. At doon ko na-check na, actually, tinanong ko yun sa isang babae ko. Ano pa ako nun eh, wala pa akong ganong pera nun. So, pupunta-punta pa kami sa mga event that time. Tapos yung backstage namin, hindi pa ganung VIP talaga. So, pagdating ko sa backstage, may mga kasama kaming ibang rappers noon, ganun. Tapos, after nun, after ng event, kumakain kami ng babae ko, sabi niya sa akin, grabe yung isang rapper doon. Parang halos sobrang na ako nun sa isip niya. Parang gumagano siya sa akin. Bakit? Wala True. yung nararamdaman ko sa kanya. Parang ginagasa niya ako sa isip niya. Parang gumagano siya sa akin. True. Man, hindi lumapit yung lalaking yun sa kanya. Oh, yeah? Lumapit yung lalaking yun sa kanya. Hindi siya in-approach ng lalaking yun. Pero naramdaman niya yun. True. Naramdaman niya yun. At alam ko, naniniwala ako na malakas talaga ang intuition ng mga babae na pag pumasok sila sa isang room, alam nila agad sino yung may gusto sa kanila kahit na hindi pa True. sila ina-approach nun. True. So, kung tumitiklop ka, nararamdaman din ng babae na tumitiklop ka. True. Kahit na True. okay lang ako. Totoo. Kahit magpaka-tough guy ka pa, true. Wala yun. Matter of fact, here's the thing. The more na nagpapaka-tough ka, mas lalo niyang nasisense na fake yung ano mo, yung personality mo. Mas lalo kang babagsak sa kanya. Kasi alam niya na nagpapapansin ka sa kanya kaya nagpapaka-tough guy ka. Not unlike nang sabihin na tahimik ka lang sa gilid, tapos ini-snub mo lang siya. Diba? Yung suplado ka lang, di mo lang siya pinapansin. Tapos tsaka mo siya bibigyan ng pansin kapag ka-atake ka na. Diba? Hindi yung ang dami mong pasakali, ang dami mong pa-cute, ang dami mong pa-forma-forma sa gilid. Doon niya nakikita na bumubuelo to, nagpapapansin lang to, right? Oh, diba? Yeah. Ewan ko kung dapat kong i-drop to eh. Pili ko, game tong i-drop ko eh. Pero hindi. Pag-iisipan ko muna kung i-drop ko to siya, ganun. Pero sige, ikaw, siya ka muna. Meron akong gustong sabihin eh, pero... True. Yeah. Pero masyado Totoo yun. Masyado to siyang Ganun talaga. Yeah, ganun talaga pagdating sa approach Ito ng na lang. babae. Kasi, I-drop ko yung... Kung gusto niyo i-drop ko yung game na yun, mag-comment kayo ng G. Tapos, paabutin Yeah. na ng 120 viewers. Pag umabot na ng 120 viewers, i-drop ko yung game na yun. ayan, oh. Gem. From Maggie. G, let's go, G. Sa mga babae, Dapat, G. 120. Guys, share nyo naman. May mga nanonood ba ditong influencer ngayon, YouTuber? Sino ba nandito ngayon? Na influencer o YouTuber? I-share nyo nga. I-share nyo naman. Tapos i-like nyo rin yung video natin. Na-hypnotize kayo sa sa game ni ni Gra Let's go. Let's go, G. Let's go. Like the video. Sabi niya, ang totoong height ko daw 4'11". Ikaw? Oo. Ano bang height mo? Height ko nasa 5'6" ako, 5'7" ako, ganun. 5'6", Siguro 5'7". nakita niyo, 4'11" na yun yung nahuli ako ng police. Meron akong mugshot ng bata pa ako, nakangiti akong ganun. No? Ay, nadali ka rin pala ng gano'n, ha? Pero yung kanta ni JC, di ba? Ano ba? Pero bata pa ako ng mga time na yun. Bitch, eh. Kaya, Sa aso, di ba? Yeah, nadali daw siya. Alright, so yeah, actually, mga imagine natin, no, punong-puno sila ng mga G dito. Yo, sige, ito-drop ko na lang siya sa inyo, men. Yeah. Huwag kayo mag-screenshot ha. Huwag kayo mag-screenshot. Please, huwag kayo mag-screenshot. Ingat ha.
Grab. Magugustuhan nyo to. Ingat. Ingat sa ano, ingat lang sa kwento mo. Yeah. Magugustuhan na to, men. Alagaan natin game na to. Keep na to, ipagdamot na to, magugustuhan na to. Laging hayaan mo ang women na mag-initiate. Laging siya ang mag-initiate. Laging siya talaga. Huwag kang mag-i-initiate sa women. Okay lang na i-approach mo ang women. Kausapin mo ang women. I-lead mo ang women. Pero laging siya ang mag-initiate. Laging hayaan mo siyang pumunta sa'yo. Hayaan mo siya ang mag-initiate na, sige, puntahan kita, ba, ganito, ganyan. Hayaan mo siya ang gumawa ng next move. Sa ganung paraan, lagi ka mailalagay sa safety nun. Kasi, hindi naman mag-i-initiate ang isang women sa lalaking hindi niya naman gusto. So, dun pa lang sobrang gaan ng sakit sa ulo na maiaalis sa'yo noon, Maggie. Hindi, teka, ano ibig sabihin mo na siya ang mag-i-initiate? Mag-i-initiate saan? Mag-approach sa'yo o Mag-i-initiate ikaw ng ang mga- nakikilala ikaw sa pa rin- kanya, di ba? Hindi mag-i-initiate ng, tatanungin mo siya, kunyari, kausap mo siya sa, lagi mo siyang bibigyan ng choice, basically, initiation. Lagi mo siyang bibigyan ng choice. Tingin ko sa experience ko from 2022 to 2023 up until now, ang pinakagumana talaga is lagi kong binibigyan ng babae ng choice. Yo, ito yung number ko, gusto mo sumama sa akin, gusto mo there you sa akin, tawagin mo lang ako, eh. Ilalagay ko yung number niya, There you go. ilalagay yung number ko sa phone ko. Hindi ko siya i-approach na, yo, ako yung kausap mo nung nakaraan. Hindi. Ilalagay ko yung number ko sa phone niya, hayaan ko siyang tumawag sa akin. Pag tumawag siya sa akin, nag-initiate siya ng usapan, ibig sabihin, gusto niya ako talaga. Alam mo Yeah, yun? So, that's actually a no-brainer idea, di ba? That's, o kumbaga, kung talagang gusto mo malaman na kung talagang siya, ikaw yung gusto niya, di ba? Doon sa part na yon. Pero, may mga babae rin kasi tayo na we still have to initiate kahit paano na pagpapakita pa rin sa'yo, mag-show up pa rin eh. Di ba? Yeah. Kasi we do the pursuing at first. Pero kung gusto mo talaga mapatunayan na, let's say, mataas ang interest level o attraction level, syempre, siya ang pag-initiate mo. That's the same game I'm actually playing right now. Let them initiate the message, right? Mag-show na, even sa approaching eh. Di ba? Yung choosing signals, di ba? Nagpapakita ng sinyalis sa'yo. Tama. Kasi, hawak ko yung mga account sa mga women. Ang dami talaga mga lalaki talaga na laging unang-una talaga. So, kahit na may mga time na ina-approach yung women ko ng mga, sa mata ko dati, mga high value na lalaki dahil artista sila, mga congressman sila, ganun. Pero sa mata ng women, bumababa yung value nila. Hindi ganun, kung ano yung tingin ko sa kanila, hindi ganun yung tingin ng women sa kanila. So doon ko na intindihan na pag hindi ka gusto ng women, mahihirapan ka talaga. So kung gusto ka ng women, papadaliin na lahat sa'yo. So malalaman mo na gusto ka ng women pagka mag-i-initiate siya lagi. So maglilid pa rin tayo pa rin yung maglilid. Tayo pa rin magbibigay ng choice sa kanya. Ito baby girl, ito. So, hayaan mo siya na mamili kung ano yung pipiliin na doon. Kung pinili mo, at least, tingin ko, ang pinaka-game na lang natin doon is, paano siya bibigyan ng madaling choice na hindi na siya mahihirapan para mag-initiate. Ganun. True. Tama, yun. Buti nilinaw mo yun. Kasi may mga iba, of course, may mga babae talaga na high interest level sa'yo. Na talagang sila yung mag-i-initiate ng contact. Okay? Yeah. Pero may mga iba na nasa mid-interest level. Okay? Na makukuha mo pa din, pero you still have to initiate the contact, then ma-erase mo yung level ng interest na yun kapag ka magkasama na kayo. O kaya kapag ka magkausap na kayo. Right? Pero tama yung sinabi niya, kung gusto malaman sino yung may high interest, yung talagang gusto ka, syempre hayaan mong siya mag-initiate ng contact. No-brainer yun. But kung meron kang gustong gamitan ng game, kasi may ibang babae na gusto ka, type ka naman, pasado ka sa niya, let's say sa minimum looks requirement niya o sa preference niya, kaso hindi ganun kanya kagusto, hindi mo siya ganun na game. Like for example, you kasi nasa ganyang level ka na ng game eh. Alam mo na yung female nature, naiintindihan mo kung paano maglaro. But how about yung yung mga ibang mga lalaki na let's say hindi pa nila alam masyado, nangilala pa lang sila, kinausap lang nila, hindi na nasabi yung dapat sabihin, like yung mga sinasabi mo kanina na hindi naman ako siloso, kumbaga hindi pa marunong maglaro. Yung mga ganun, kung hindi mo nalaro siya ng maayos nung nakilala mo siya,
you still have to initiate dun sa mga babae na yon. Kailangan mo pa rin kontakin niya na ikaw mauna, yayain siya mag-date, tapos dun sa mismong date, dun mo siya lalaruin. Okay? So, it's a case-to-case basis. Pero, Yeah. tama yung sinabi niya. Kung gusto mo malaman yung talagang may mataas na interest, yung papasok sa'yo sa ginagawa niya, ay puta. I agree. I strongly agree because that's what I also do. I leave my number, let them contact me. Good na you cleared that out kasi baka akala nila lahat ng babaeng makikilala nila, kailangan nila o dapat na hayaan lang nila na yun yung mag-initiate sa kanya. Different game Pero to eh. tingin ko, gagana naman yun. Tingin ko, gagana yun kung may bitaw ka talaga. Alam mo Exactly, yun, yun nga. gagana yun Kung may siya. bitaw Kung may ka na bitaw eh. ka talaga. Pero naniniwala kasi ako na ang women, kailangan ano yan siya, resulta yan siya ng bitaw mo. So basically, kailangan mo munang Exactly, i-work yung exactly. sarili mo sa loob mo ba? From the moment na nakausap mo siya, di ba, kunyari, nasa loob kayo ng room, di ba? Nandun yung Yeah. babae, diniskartehan mo, di ba? Na-stimulate mo, nalaro mo, di ba? May nasabi kang salita na nagpa-turn on sa'yo sa kanya. Doon sa moment na yun, kung pagkatapos nun, na-game mo na siya na maayos, then, yeah, you could say na I'm confident na kukontak yan. Malaki ang chance na kontakin ako niyan. Pero let's say, hindi ka ganun kagaling pagdating dun sa bagay na yon, you have to reach out, you have to initiate the contact sa para sa date ninyo. Kasi kung hindi mo gagawin yun at mababa ang interest level niya sa'yo, let's say pumasa ka lang sa minimum looks o kaya sa looks requirement niya o kaya sa preference niya, pasado ka lang, pero hindi mo siya ganun na-stimulate yung emosyon niya, malabo yun. You have to initiate. Maybe, pwede kahit paano someday, pag na-timingan mo, nag-away sila ng mister niya o kaya di ba, na bad trip siya sa boyfriend niya, someday, she'll contact you. Pero sabihin nating in a good day, magandang araw, tapos nakilala mo lang siya nung kailan lang, tapos hindi ka nag-initiate. No, I don't think so. Pero kung nag-game mo siya dun sa mismong moment na yun, tatatak ka sa utak noon, Maji. For sure. Dahil maaalala at maaalala ka niya, hindi ka niya makakalimutan. You don't even have to ipaalala pa yung sarili mo sa kanya kasi dun pa lang sa moment na yun ayun, sa moment na yun na makilala mo siya, sa moment na yun na nakilala mo siya, hindi ka na niya makalimutan eh. Matter of fact, doon pa lang sa totoo lang, doon pa lang pwede mo na iuwi yun eh. Sa moment pa lang na yun eh. Basta na nadali mo siya sa mismong araw na yun, sa mismong oras na yun, pwede nang may mangyari sa inyo o anumang gawin ninyong dalawa eh. Lalo na kung magpupullback ka pa, bibitawan mo, mabibitin yun. Kukontak talaga sa yun. Ilang araw lang bibilangin mo doon, oras, kukontak talaga sa yun. So, Actually, yeah. coach, habang nagsasalita ka pa, na-realize ko lang to na habang sinasabi mo yan, doon ko lang na-realize na baka nasa ibang level lang tayo ng game. Kaya gumagana siya sa atin. Tapos hindi siya gumagana sa kanila kasi hindi pa talaga ganun kapino. Exactly. Yun nga, yun. Oh? True. Kung magagawa nila yung nagagawa na natin ng kausap natin babae on the spot. Kasi minsan nga on the spot, pwede mo nang makuha yun. May nakilala nga ako sa mall. Sabi ko sa'yo, kausap ko lang sa mga ilang minuto ko lang nakausap. Tapos maya-maya, minessage ko nung bumaba na ako sa escalator. Sumama na kaagad sa akin. Nag-coffee kami sandali. After mag-coffee, nag-check-in na kami kaagad. Ganun kabilis, bro. Yeah, ganun kabilis. Easy. Basta madali mo siya sa mismong moment na yun at pumasa ka talaga sa kanya, sa looks requirement niya o sabihin natin kasi una talaga looks eh. Una talaga yung mga pang-attract mo sa kanya eh. Hindi mo makukuha agad ng babae pagdating dun eh. Let's say, maybe the shoes you're wearing, your jewelry or anuman, pera o status o anuman na nakita niya sa'yo, yun ang magpapa-attract sa kanya. Ngayon, doon sa moment na makausap mo siya, napaka-golden nun. Yung bigyan ka na niya ng attention niya. Parang dito sa YouTube yan eh. Pagka na-click niya o na-click niya na yung video mo, napanood niya na yung video mo, once na pasukin yan, dapat makuha mo yung attention na nanonood sa'yo. Kasi yun na yung moment para makuha mo siya eh. So, ganun din sa babae. Sa moment na ka niya, dapat mapasok mo yung utak niya. Pag di mo napasok yung utak niya sa moment na yun, it's either mapunta ka sa mid-level ng attraction and interest level o kaya sabihin natin baka bumagsak pa yun sa low. Dahil lang, sabihin na natin gwapo ka pa nun pero dahil hindi mo siya nakausap na maayos, mali yung pagkakasabi mo, yung boses mo, yung body language mo hindi maayos, pwedeng mawala yun sa'yo. So, sobrang golden opportunity nun. Kumbaga, yung looks mo, yung status mo, o kung ano man yung pang-attract na meron ka, yan yung thumbnail mo eh.
Pang clickbait mo yan sa babae para mag-click siya dun sa video mo di ba? Pag pumasok na siya, paano mo ma-retain yung babae na manonood siya, tapusin niya yung video mo at manood siya ulit? Yun yung date Yeah, ninyo. yeah, Pag yeah. nanood siya ulit, nag-subscribe, di ba? I have to subscribe, di ba? Kay Maji. I have to subscribe to Maji. Can't forget that motherfucker, di ba? That's why. So, yeah. Yun Tama. yung sinasabi ko sa kanila. It's sobrang golden nung moment na makausap mo yung babae na yun. Kaso dun madalas nagme-messed up yung mga lalaki. Kasi sa moment na yun, dun na sila kinakabahan, natataranta because they don't know what to say, they don't know what to do. Yung body language hindi na alam, nagkakamali na pala. Tas minsan na insecure. Shit test. Nararanasan mo ma-shit test? Pag kinakausap ka ng babae, pag kinausap mo, Ano pag to, pag kinilala mo, test? oh, Ano to? test ka. In-test, yeah. O yung kanina, Actually, katulad coach, sa asawa, may asawa ako yeah. Yung ganun, Right. paano? Actually, coach, tawag nito, ganito ko siya tinitignan. Oh. Yung mga testing ng babae, actually, yun talaga yung sign na interesado siya sa'yo. Exactly, true. Tapos, Di nila kailangan mo lang maintindihan talagang malaro ng maayos yung test talaga na yun. Kailangan mo lang talaga. Actually, sa'yo ko nalaman din yung coach na mas okay nga na side boy ka kaysa sa ikaw yung main boy, di ba? True, true. Kasi pag side boy ka, gets mo yun eh. Hindi gets ng lalaki na yun, sigurado ako. Pero Ang gets ko yun. normies, yeah. Alam ko yun eh. Alam ko yun kasi sinasabi nila sa akin. Hindi naman magre-reserve siya ng ganun kung hindi. Hindi mo siya magagano kundi like for example yun nga sa mga pagka may kinikilala kang babae, tama yung sinabi mo pag sinitest ka interesado yun eh. Kumbaga titingnan niya kung pang next level ka ba eh. Kaya kanya tinitest eh. So pag nangilala ka ng babae, in-approach mo siya, nag-initiate ka, ano yung mga test na experience mo? At paano mo hinahandle yun? Like kanina sinabi mo, may asawa ako eh. Yun, test yun eh. Tinitingnan niya kung paano mo i-handle yun. Tama yung sagot mo dun eh. Yun yung madalas ko rin isagot eh. Hindi naman ako siloso eh. O kaya, sabi ko, o di dalawa na kami. May asawa ka, tapos, di ba? O, kung Oo. titingnan niya eh. It's not about how the situation, what the situation is eh. It's how you handle the situation nung moment na yun. Doon niya titingnan eh kung anong klaseng lalaki ka. So, how do you do it? And what are the experiences na naranasan mo na? Mga senaryo. Ng pag-approach ko, no? Tawag nito, hindi ko na gano'ng ma-recall yung mga gantong senaryo o coach eh. Lagi yan eh. Mag-shit test yan. Like for example, nung last time may nakausap ako, ang sabi sa akin, buy me a drink muna. Sabi sa akin, bili mo muna ako ng drink. Sabi ko ganun, oh, bibila na kita kaagad ng drinks. Hindi mo pa nga ginagawa yung gusto ko, tinatanong ko lang pangalan mo. Ang dami mo naman requirement. Sabi ko, ano mo ng pangalan mo? Sabi ko sa kanya ganun, binigay din niya yung pangalan niya. Later on, ako pa nagpabili ng drink sa kanya. Sabi ko, sabi mo bilang kita ng drink, ako bilang mo ng drink kaya naalis ako dito. Oo. Bili niya ngayon ako ng drink. Tapos yun. Alam mo na, sumunod dun. One click. So, it's how you handle it. Yung situation, golden yun, yung sitwasyon na yun. Kumbaga sa video, tayo kasing mga influencer o tayo mga nasa ganitong klaseng industriya, naiintindihan natin yung attention yung attention span ng tao. Di ba? So, yun yung may pang clickbait mo, yun yung thumbnail mo sa tao sa babae na kikilalanin mo yung itsura mo. So, ngayon pag nag-click na siya sa'yo, kinausap ka niya, nung in-approach mo siya, paano mo ngayon ma-handle yung attention na yun sa moment na yun at masigurado na magsasubscribe siya sa'yo? Paano mo siyang papasubscribe sa moment na yun? Actually, coach, tawag nito, ngayon lang siya nag-ring a bell sa akin kasi ang thinking ko talaga, tinetesting ng babae yung pagkalalaki mo. So, ang thinking ko doon, long term. Kumbaga, pagka magkasama na kami, doon natetestingin yung pagkalalaki ko ng maraming beses. Ganun. So, doon, ngayon ko lang nariring a bell na, tinetesting na pala tayo ng women. Ano pa lang, from the very beginning pa From lang. the start, yeah. Yeah, pero tingin ko, kaya ako siya na-handle kasi nga makulit lang ako confident lang ako natural lang ako. Exactly. Nakakamoy ng babae yung G. So, tingin ko, yun lang yung nag-handle talaga noon, yung ano ko lang, yung ugali ko lang. Yun lang. Alam mo kasi, isa sa mga lamang natin, tayo kasi social.
lumalabas tayo, nag-rap ako before, nag-rap ko ngayon, naging bar MC rin ako, nag-club MC ako. So, expose ako sa ano eh. Alam mo na yan eh, di ba? Sa laro. Expose ako sa babae. Tangina, daming walker doon sa ano, sa club. Hindi yung club na mga walker, yung club, yung mga sayaw-sayaw, hip-hop, di ba? Mga ganyan. May mga nakaupo doon. Akala mo yung mga nakaupo doon, lahat yun puro ano, di ba? Akala mo mga babaeng random yun na pumunta doon. Hindi. Yeah. Dinala ng pimp nila yun doon. Inaano yun. Dinideploy yun doon. Nakadeploy yun doon. Nakaupo talaga yun doon. Alam ko yun mga laro, mga nangyayari doon eh. So, ako sobrang social ako, sobrang exposed ako sa game. Naiintindihan ko kung paano ko mausap. Kumbaga, hindi ako nahihiya eh. Wala ako nung ano eh. Kaya yung pagiging social ko, nahubog siya nung dahil dun sa experiences ko eh. Tignan mo ikaw, ganyan ka rin. Ikaw ba naniniwala ka kung na-stuck ka sa Cavite noon o sa probinsya, magiging ganyan ka? Kung di ka naging rapper? Di ba? Wala talaga. Imposible, di ba? Tsaka, feeling ko, isa rin sa mga pinaka-nagpapa-attract sa women, yung lifestyle din ng rapper eh. Kasi sobrang kulay ng lifestyle talaga ng rapper eh. Kumbaga, gusto ka ng mga tao, gusto ka ng mga Survival. tao sa bar. Alam mo yun, yung isa talaga yung lifestyle ng mga rapper sa makukulay na lifestyle eh. Kaya ang sa mata ng babae, alam mo yun. Survival yan. Oo, kaya... Yan din ang rason kung bakit ano eh. Tinan mo, ang daming uma-idolize na mga kabataang lalaki rin hindi lang babae sa mga rapper. Alam mo bakit? Kasi survival eh. Pag sikat ang isang tao, ano ka eh, means ka ng survival eh. Kumbaga, isa ka sa nakakapagbigay ng survival sa kanila. Dahil kung magiging katulad ako ni Gra, magiging katulad ako ni Coach Josh, kung kilala sila, may status, makakapag-survive ako lalo dahil sa connection, dahil sa perang kinikita niya, dahil sa respeto na nakukuha niya. So, simbolo ka ng survival eh. So, lalo na pag nakita ka ng babae, kailangan nila ng king na magbibigay sa kanila ng ano, ng resource for survival. Talagang attractive ang rapper. Sobrang attractive talaga. Kaya nga, yung ano eh, mga sabi ko, yung mga men in uniform. Di ba, yung mga yan. Ano rin sila eh, attractive din sila kasi survival, laging yan, survival. Pero ang status, number 1 yan. Ay, isa yan sa pinakamataas. Number 1 is looks. Number 2 is status eh. So, kung may fame ka, pagdating sa babae ang fame, nako, sobrang ano yan. Sobrang powerful yan. Kasi ano yan eh, social proof yan eh. Na ano kay na may abundance of abundance of resources at saka abundance of connection. Siyempre gusto ko sumama doon. Parang si ano, 'di ba? Alala mo si Sinto? Si Daryl Borja, si Kastakli, 'di ba? Ay tama nung nag-uumpisa 'yon, 'di ba? Nakita mo yung mga chicks, takinan, lapitan sa kanya eh. Ano sa kanya eh. 'Di ba? Dahil ano eh, survival eh. Pero nakita mo, siya nga nagpasikat sa mga babae niya. Hindi naman mga babae yung nagpasikat sa kanya. Pero vice versa naman yun. Nagtulungan lang din. Pero yung babae niya ngayon, sumikat yan dahil sa kanya. As na-realize ko lang, coach, na-realize ko lang na ang downfall nga lang, pag famous ka, is malayo naman yung mga ibang women sa'yo kahit gusto ka nila. Bakit mo nasabi yan? Kasi tawag nito, narinig ko lang siya na pag ang women nag-initiate siya sa'yo, tapos famous ka, nag-initiate ang women sa'yo, ibig sabihin matapang siya. Matapang siya. Yung pala parang maganda na yung position na sa screening mo dapat nun. Kasi sa mata ng women, nakakatakot kaya lumapit sa famous. True. Di ba? Ano yun sila, ang hindi alam ng mga magi natin, nai-intimidate ang mga women dyan. Kasi ang tingin ng mga women dyan, mas mataas sa akin yan eh. Out of my league ko yan eh. True. Kaya, hindi sila, lumalayo na agad tuloy sila dyan. Ayaw mo dyan. Si ano yan eh. True. Diba? Na-intimidate sila. So kung na-intimidate sila, ibig sabihin, high attraction yun. Ang taas ng tingin niya sa'yo eh. Pero, pagka na-intimidate. Pero tingin ko, doon papasok nga yung sinabi ko kanina na na game hayaan mo siyang mag-initiate sa'yo. Pag mag-initiate sa'yo, nasa ganung position ka, ay nako, magandang position ng women yun, parang ganun. True. Maraming ibibigay sa'yo yun. Ang daming gagawin nun sa'yo, yung ganong klaseng babae. Pero, tapang niya no? Medyo matapang siya pero tingin ko, screening pa rin, di ba? Screening pa rin. Ako okay din yung idea na matapang siya nung ginawa niya yun. Pero ako more on more on I think timing and because dun sa power mo kung sino ka. Kasi to me, again like ko sinasabi, ang babae parang tubig yan eh. Kung anong ititimpla mo, saang container mo ilalagay,
o kung ilalagay mo kung papakuluan mo yan o ilalagay mo sa freezer o sa ref, ganun siya magiging eh, di ba? So ikaw yung container niya eh, kung ano yung ginagawa mo eh. So kung nakita ka ng babae sa club, ng let's say rapper ka, nakita niya may ano ka, may status ka, tapos may social proof ka, hindi ko nakikita na dahil lang sa tapang niya yun eh. Mas nakikita ko yun na sa timing, let's say maybe ngayong gabi na to masaya siya o may problema siya, tapos may naparamdam ka sa kanya, tapos nakrasyan ka niya dahil sa taas ng status mo, dahil sa itsura mo, kaya siya napapunta sa'yo. Power mo yun eh. Yan yung nagagawa ng self-improvement eh. So, kung nagawa ng babae yun sa'yo, yes, totoo matapang siya, pero more talaga ng babae, mas mostly talaga ng babae hindi nag-approach. So totoo rin yun, may tapang din talaga siya. Pero mas nakikita ko yun as let's say produkto yun ng personality mo. Maybe nung gabi na yun talagang ang gwapo mo, ang galing mo dali ng sarili mo nung gabi na yun, di ba? Kaya ngayon yung babae niyan, di niya na-resist. Talagang napalapit siya sa'yo. Clawing ang tawag ko dyan sa game na yun. Naku-claw mo siya eh. Nagagano na siya eh. Napapalapit mo. Clawing, yeah. Clawing, yeah. I call it clawing. I do that. I don't speak. I don't say anything. But I claw women papunta sa akin. Yeah. So yun yung nagagawa mo. So yeah, may mga babaeng matatapang, totoo yun. Pero hindi ko nakikita yun as tapang kasi ang babae mas mahiyain talaga. Pero may mga matatapang din talaga. Pero nakikita ko na produkto yun ng kung sino ka. Kasi may mga babae na hindi talaga nila gagawin yun. Like for example, may babae na nakita niya, ang gwapo naman nito, okay naman. Pero hindi ganun kalakas yung dating niya sa akin. Hindi enough ba yung attraction at interest level para lapitan kita. Pero dahil si the Great ka, dahil nakita ko siya, napapanood ko siya sa YouTube, napapanood ko yung mga rap song niya, tapos let's say hindi ka man niya kilala pero nagwapuan siya sa'yo, dahil doon sobrang hindi niya mapigilan yung sarili niya, attraction yun eh. Yung emosyon niya mismo ang nagpalapit sa'yo sa kanya, o sa kanya sa'yo. Kaya ngayon, nagawa niya isang bagay na hindi niya inaakala na magagawa niya. Like for example, ikaw, dahil sa sobrang gusto mo mag-rap, di ba? Yeah. Ang dami mong bagay na nagagawa ngayon dahil sa sobrang kagustuhan mo mag-rap. Yung ibang bagay, di mo nakala na magagawa ko yun, pero nagawa ko. Kasi dahil sa, may pagka-attracted tayo sa bagay at sobrang interesado tayo. Minsan ako nga nung isang gabi, sabi ko sobrang gusto kong kumain ng ice cream. Eh anong oras na eh? Puta, magdadrive pa ako papuntang 7-Eleven para lang kumain ng ice cream. Pero gusto kong kumain eh. Nag-drive talaga ako, bumili lang ako ng ice cream. Isipin mo yun, dahil yun doon, is it because of kasipagan o dahil sa katapangan? No, it's because of the interest level. Yun ang power ng attraction at saka interest. So kung ganun siya ka-interesado, ganun mo dalhin yung sarili mo doon sa moment na yun, it's not just because of matapang. Talagang ang lakas lang ng dating mo. Talagang nadala mo siya nung mga oras na yun kaya lumapit siya sa'yo. Pero yeah, yung trait ng pagiging matapang, nandun din yun. Pero against all odds, ginawa niya hindi dahil matapang siya, kundi dahil sa kung anong makukuha niya. Nilapitan ka niya. Kasi nakikita niya na pag nakuha ko to, wala na akong pakailam kung hindi ko makuha to, wala na akong pakailam kung mangyayari yun. Basta importante, I shoot my shot. Sinubukan ko. Dahil sayang naman, minsan lang to. Kaya ngayon, nasabi na you have to be rare. Kailangan rare ka. Kasi pag rare ka, lahat tayo, even you pag rare ang isang bagay, we'll always shoot our shot. Dahil minsanan lang yun. Paano kung biglang wala na ulit ganyan sa susunod na gabi, wala na ulit the Great sa club? Di ko na ulit makilala yan. Sino na naman makikilala ko? Si Johnny, si Mark, si Toby, sila na naman. Gabi-gabi, yan yung nandito Yan yung mga nakikilala ko gabi-gabi. Pero minsan lang may the Great, I'll shoot my shot. That's why you have to make yourself rare sa mga moment na yun. Hindi lang because of your status, not just because of your looks, but because also of how do you carry yourself. Pag nakita niya, paano mo dalhin sarili mo, paano ka kumilos, paano ka magsalita, paano ka itrato ng mga tao, magkakaroon ka ng rarity Magiging tatatak sa utak niya, teka, kakaiba to Parang, hindi ko kaya, kakausapin ko to, hindi pwedeng hindi. Ayun na, mag-approach na yung babae. So yeah, you actually made her matapang. Ikaw ang naggawa sa kanya. That's why, ito, lumalalim na yung nakukuha ko. Isipin mo to, kaya mas lalo siyang naa-attract pa sa'yo. Alam mo kung bakit? May naa-unlock ka sa utak niya. Sabi niya, kaya ko palang maging ganong katapang basta kasama ko si the Great. O see? Yun na ngayon. Kaya ngayon nakuha mo tol, kaya ngayon sasubmit siya. Kasi nagagawa mo siyang mas maging magaling na version niya.
mas lalo ngayon siyang ma-attract sa'yo. Yeah. Diba? Galing ng drero po. Ang galing na, diba? So, yeah, boy. So, yun yung sinasabi ko, mas lalo ngayon siyang ma-attract sa'yo kasi nga, may na-unlock ka sa utak niya na kaya ko palang gumawa ng mga imposibleng bagay na hindi ko kayang gawin basta kasama ko si Gra the Great. Ito naman siya, coach. Paano, actually, coach, na-experience ko na yan. Tapos, dahil nga sa knowledge mo na yan, naging wisdom tuloy siya ngayon. Alam mo yun? Naging wisdom tuloy siya ngayon kasi nagets ko na siya, naiintindihan ko na siya ngayon. Dahil Yeah. na-experience ko na yun siya one time. Exactly. Pero, paano naman, coach, pag nawala ka na sa harap niya? What do you Paano mean? naman pag wala ka na? Kunyari, wala ka na. Oh, Paano na kunyari, I have this one time, meron ng women na tawag nito, marami kaming mga finigure out ng mga shit. Alam mo yun, tapos mga next level talaga yung mga finigure out namin. Tapos after na ma-figure out yun, sinabi na sa akin na, alam mo, kaya lang talaga malakas yung loob ko na i-figure out yun. Kasi alam kong kasama kita eh, sabi na sa akin. exactly. Oh, see? Oh. I told you, man. Kaya Survival. kasi naging, Oh, naging na-unlock knowledge siya. mo eh. Na-level up mo Oo. siya eh. Oh. Paano naman, coach, pag wala ka na? Paano pag hindi ka niya kasama? Ganun niya pa rin kaya i-approach yung mga bagay-bagay o ganun niya pa rin kaya iisipin yun? Tingin mo? Matter of fact, mas matatakot siya nang wala ka. Manghina siya. Doon magiging dependent yun. Doon ngayon siya sasubmit. Kaya hindi siya aalis. Kaya siya mas ma-attach. Kasi nga, iisipin niya, magkakaroon ngayon siya ng thinking o belief system na hindi pwedeng mawala si Gra. Kasi pag nawala si Gra, hindi ko kayang maging kompleto. Kailangan nandyan siya palagi. Or else, hindi ko kayang maging katulad nung ako kapag kasama ko siya. Kailangan nakakausap ko siya. Kailangan nandyan siya. Magiging dependent na siya ngayon. Magiging ano na siya, how do you call it? Parang lagi na siya nakarely sa iyo. Yeah. Babae. Ito. Diba? Feminine. Doon na siya magiging feminine ngayon kasi ang comfort niya nanggagaling na sa'yo. Magkakaroon ngayon siya ng tiwala sa sarili niya kasi dahil sa'yo. So, pag hindi kanya kasama, feeling niya mahina siya. Feeling niya may kulang sa kanya. Kaya ang gusto niya, tatanungin kanya palagi, kakausapin kanya palagi, kasama kanya palagi, hingi mo na siya ng advice sa'yo. Kaya hindi siya makikipaghiwalay sa'yo. Kasi pag dumating yung time na makipaghiwalay siya sa'yo, ang tingin niya sa sarili niya, hindi siya katulad nun. May kulang sa kanya kasi nga may mga nagawa siyang bagay na nagawa lang niya noong Dahil kasama kasama kanya at ka. nakilala kanya. Exactly. Yun. Lalo na yung mga tinutukoy mo mga galing probinsya na na babae, yung mga walang family, yung mga yan. Baba ng self-esteem niyan, dog. Kaya nga, Yan yung mga talagang dependent. Oh, depende talaga sa yan. Didikit talaga ng todo sa yan. Yan yung pagka naparamdam mo sa kanyang marami pala siyang kayang gawin, hindi siya maniniwala. Kasi insecure ang babae. So hindi siya maniniwala na nagawa niya yun dahil magaling siya. Isipin niya nagawa niya yun kasi dahil sa'yo. Tama ka niyan. Yeah, Dahil actually, sa'yo. maraming beses ko na narinig sa women. Maraming beses ko na narinig. Exactly. Yan ang babae. Insecure yan by nature. Kahit ano pa ituro mo dyan. Sabi ko nga sa'yo, kahit i-coach mo pa yan, kahit ako, dami kong kino-coach gabi-gabi ng mga babae. Kahit ano pang sabihin ko, susunod na araw, insecure na naman eh. Magme-makeup pa rin, mag-ano pa rin. Tapos tatanungin pa rin, coach, tama ba itong ginagawa ko? Sabi ko, tinuro ko na sa'yo yan ha. Ganito gagawin mo. O, di ba? So, tinan mo, sa akin pa rin sila kukonekta. O, sa akin pa rin sila magtatanong. Nakadepende sila eh. Kasi nga ang babae, kinreate sila na talagang nakadepende kay Adan. Kasi tanda mo to, sa Bible pa lang eh. Parte, sa ating galing si Eva eh, sa tadyang natin eh. Tinanggal yan dyan. So parte ng katawan mo yan. Paano ba gagalaw ang kamay mo? Dahil sa utak mo, di ba? Paano ba gagalaw ang paa mo? Dahil sa utak mo, di ba? So paano gagalaw ang tadyang mo? Dahil sa'yo. So hindi kaya ni Eva kumilos mag-isa. Kailangan kanya. So pag na-unlock mo sa utak niya yung tiwala na kailangan na kaya ko palang gumawa ng mga bagay na nagagawa ko ngayon kapag kasama ko siya, ay puta, yun na yun. Yun yung submission. Magpe-feminine siya eh. Makakaramdam siya ng comfort, feminine energy. Pag nakaramdam siya ng feminine energy, tataas ang masculine energy mo sa kanya. Magtitiwala na ngayon siya. Pag nagkaroon ngayon siya ng tiwala sa'yo, magiging komportable siya. Pag nagkaroon siya ng comforting feeling o sabihin natin naging komportable nga siya sa pakiramdam niya, yun na, sasubmit na siya. Pag sumubmit siya, diyan na papasok yung obsession, diyan na papasok yung high respect. Yan. So, doon nag-uumpisa yun. Ang babae hindi kaya mag-isa. Kaya yung feminism, lagi na sinasabi, di ba, kaya nyo mag-isa. Binubulag sila din ng mga comment section, kaya namin mag-isa, hindi namin kailangan ng lalaki. Bullshit yan. Yung mga leader nga ninyo sa politika, eh, mga nagsasabi na mga feminist na leader ninyo na hindi kailangan ng lalaki, may asawa eh. Ba't may asawa? Oh, bakit may boyfriend? Ibig sabihin, bullshit na hindi kailangan ng babae ng lalaki, kailangan lang ng lalaki. Pero hayaan natin sila na isipin nila yun. Ito, coach. Pero deep inside them, alam nila.
Tingin ko, coach, kasalanan ng mga weak na mga lalaki talaga yun eh. Kaya ganun mag-isip yung mga feminist eh. Kasalanan ng mga weak na lalaki yun. Oo, kasalanan nila yan. Totoo Kasi yan. hindi naman hindi naman may input sa utak ng babae yan na hindi ko kailangan ng lalaki kung hindi weak yung lalaking Kung kasama hindi niya. galing sa experience, totoo yun. Hindi siya galing sa mahinang lalaki talaga eh, di ba? Kaya actually para sa akin nakakalungkot makakita ng babae na feminist. Medyo nakakalungkot yun na dumarating yung mga babae sa ganong level. Alam mo yun. Kaya as long na kaya ko talaga, tinatry ko talaga na maging selfless talaga sa maging selfish sa sarili ko at maging selfless talaga sa babae. Kasi Gusto ko yan ha. Post ko nga yan. Naging selfish sa sarili ko at maging selfless sa babae. Parang Gandang mindset yun. Tama yun. Parang ganun nga siya nakikita ako. Sa ganung parte, at least kahit pa paano nalilid natin sila. Pag nawala man sa akin ng women, at least maayos ang lagay niya. Maayos ang isip niya, maayos siya gumalaw. Kahit na hindi niya na ako bigyan ng flowers, kahit na kalimutan niya na ako, wag niya na ako bigyan ng credit, alam ko naman na walang utang na loob ang mga babae, okay lang, at least maayos ang lagay. Totoo yun. Wala talaga utang na loob yan. Ano yan, opportunista. Kung ano yan, laging, kung ano lang yung binigay mo ngayon, pagtapos nun, next, more, always, wanting more, always wanting more. That's why, less is more sa babae para hindi siya lagi nag-expect ng mas mataas. Yeah. Kasi pagka binigyan mo na kaagad ng mataas ngayon yan, mas mataas doon hihingin yan. Sabi ko sa'yo, baka ngayon sinakay mo sa Mercedes yan, bukas naghihintay na ng helicopter yan, di ba? Ayan, oo, sabi ko sa'yo. Totoo yung sinasabi mo, Coach. Yo, shout out nga pala kay Arvilay. Sabi, nag-comment siya, Coach. Sabi niya, kinakausap ako ng babae ko. Sabi ko, mamaya na may meeting kami. Yo. Oh, shout out, RV. Yo, RV anyway. Lay. Okay. Arvilay. Yo, actually, Yeah. Coach, totoo yung sinasabi mo. Sobrang totoo yung sinasabi mo. Parte yan ng game eh. Parte yan ng game. Na minsan, ang ginagawa nga namin, pagka ayun, parte yan ng game. Minsan pag nag-offer ka sa babae ng tawag nito, hindi ko alam kung bakit hindi napapansin ng mga lalaki yun eh. Hindi ko nga rin alam eh, pero naaamoy ko na yun eh. Minsan pag nag-offer ka sa mga babae ng maliit na bagay, tapos hindi na tinanggap yun, lalakihan mo yun eh. Lalakihan mo yun. Parte yun ng Bogo, ego chicks natin. yun eh. Oo. Wag. Parte yun ng ego natin, nilalakihan mo yun. Tapos lalo na kung mas engot ka pa, baka nga bahay na yung i-offer mo sa kanya, kakatanggi niya sa'yo eh. Di ba? True. Exactly. Kung ano man yung ibigay mo, sa totoo lang sa pagkakaintindi ko dito sa tagal ko na ng babae tsaka sa pag-aaral ko tungkol sa female nature, sa totoo lang kung ano yung binigay mo sa babae, madalas enough na yun sa kanya eh. Kaya lang siya nag-ask for more kasi gusto niyang malaman kung anong level niya sa iyo. Kumbaga ano yung stand niya sa iyo. Titingnan niya kung susunod ka o mas lalakihan pa yung binibigay mo. More on ano yan eh. Kasi nga babae makasarili by nature. So dahil selfish sila by nature, ngayon gusto niya malaman kung anong level o anong ano niya sa iyo, anong kumbaga ano bang tingin mo sa akin? Ano bang ano bang klaseng respeto meron ka sa akin? Cheat test yun eh. Cheat test yun eh. So kung hindi mo susundin yun, enough na yun eh. Sa totoo lang, kung ano man yung ibigay mo sa kanya, enough na yun sa kanya. Dahil kung hindi enough yun sa kanya, unang-una, hindi mo na dapat kasama yung babae na yan ngayon. Pero totoo din na, let's say, gusto nila na umaakyat yan, tumataas yan. Okay? Pero wag mo ibigay sa kanya dahil gusto niya. Ibigay mo kasi gusto mo. Kumbaga strategic, wag ka susunod sa kanya. Gusto niya makitang tumataas ka. Gusto niya makitang may mga nakukuha siya, may nakukuha rin siyang reward. Pero wag mo ibigay sa kanya yun dahil dinemand niya. Okay? Kumbaga, gawin mo yun as part of your strategy. Yeah. Coach. Right? Based sa experience ko naman, Coach, ang mga women ko, sayo na ko ate. Kung gusto mo na ma-obsess sa'yo ang women, dapat roller coaster ang emotions niya sa'yo. Di ba? Sinabi mo yun. True, And roller coaster. sobrang effective talaga ng game na yun dahil na roller coaster ko talaga yung emotions ng women, nagkaroon talaga ng obsession ng women. The point na inibili na halos yung drama. Pero, ingat pa rin kasi
tawag na ito, pwede mag-lead yun sa toxic side eh. Pag medyo pinatulan mo ang women, binili mo yung drama niya, madadala ka rin dun eh. Pero tingin ko naman, kung malalaro natin siya ng maayos, matitimpla natin siya ng maayos, tapos nabigyan mo ng roller coaster emotions sa babae, nabentahan mo pa siya ng drama, nabentahan mo pa siya ng... Medyo mahilig kasi ang babae sa ano eh. Tayo mga lalaki, tinapansinin nyo kanina pa tayo nag-uusap dito, kahit i-review nyo yung usapan natin, nag-uusap tayo logically talaga eh. Logically tayo nag-uusap, nagkakaintindihan tayo logically. Hindi ko ganito kausapin yung mga women ko. Rasyonal, di ba? Hindi ko sila ganito kausapin. Minsan, tinitimplahan ko pa ng drama yan, ng mga... Totoo yan. Mga pang-wattpad na drama yan, mga type shit. Parang, yun yung gusto nila eh. Yun yung emotions na hinahanap nila eh. Sa mata nga ng women ko, sobrang bad boy, ultimate bad boy ako sa mata niya eh. Parang ganun eh. Dahil yun sa drama na binili niya eh. Dahil yun sa drama na gusto niya, yun na naman yung gusto niya eh. Yun naman yung nahabol ng women sa akin. So, How do you do that? How do you like, paano mo tinitimpla yung drama na yun? Paano mo ginagawa yon step by step? Paanong storya? Paanong... yun nga eh, doon darating yung pagtitesting ng babae. Tinitesting nga palagi ng women, diba? So, pag tinitesting tayo ng women, minsan hindi ko binibili. Tinitimplahan ko yun siya ng drama. Parang, bahala ka, magtapak ka ng ganyan. Doon ako sa isang... Okay. Hindi lalaro yung emotions niya yung shit. Alam mo yun, gusto niya yung mga umiyak-iyak siya eh. Gusto niya yung mga madrama talaga. Gusto niya, umiiyak siya. Ayan, gusto niya, napapaiyak siya. Gusto niya yung mga ganun eh. So, after ng mga ganun, lalaro yung mga yun. Tapos, kinabukasan naman, after nung kaya ganun. Eh, actually, sa utak ko, toxic lang talaga ako. Minsan, pag after ko umalis sa bahay, umiyak-iyak pa siya, iwanan ko siya umiyak, tapos magtatagtatin niya ako ng mga message, daddy, ang dami niya, tapos alis ako. Minsan marirealize ko na, ang inang toxic ko eh, no? Parang ganun. True. So, out of tawag nito, trip lang talaga minsan. Minsan, ko siya na, tawag nito, yo, ano ka nga, pull up ka nga dito sa phone to ngayon, ang boring eh. Tapos, pinakausap ko siya ng gano'n na parang walang nangyari kanina. Na parang hindi kami nag-away kanina. Na parang hindi ko siya... Frame yan. Framing naman ang tawag dyan. Framing yan. Yo, baby, punta nga dito sa boring. Dala ka ng pizza, mga tayo ng movie. Pupunta yun, pagpunta nung dito, ikaw nagtatapo pa din ako sa'yo. Ano ganyan? Ano yan, mag-ready na tayo doon. Come on, Oh, yan, di ba? Ibang emosyon na naman, di ba? Frame yan eh. Parang ka nanonood ng pelikula, malungkot, masaya. Yan ang gusto niyan. Buhay na buhay yung emosyon. Hindi nila gusto yung ganito, yung ganitong kwentuhan, yung straight lang. Alako, wala yan. Papapato babae sa ganito. Lalaki tayo. Drama eh. Ayaw natin ng ano, di ba? Bullshit, ayaw natin yan. Diyan nga tayo nag-aaway-aaway. Nagtatablahan, di ba? Dahil sa drama, nagtatablahan tayo doon. Ina, feminine energy yun eh. Dahil dyan sa drama, di ba? Totoo yan. Babae gusto yan. Feminine. Ito kasi masculine. Masculine is straight to the point o kaya sabihin nating logical, rational. Mas gusto natin ganong klaseng kwentuhan. Madalas nga, nag-uusap tayo, cold eh. Di ba? Kung Cold tayo nag-uusap, no? Oo, cold. Cold ang Nararanasan ko kwentuhan. yun sa Sa babae, iba, di ba? Minsan nga, kahit yung mga simpleng bagay, kailangan mo siyang ipa-spice talaga eh. Para alam mo yun, maramdaman talaga ng bitch na, type shit talaga yung lalaki ko. Ibang lalaki talaga yun. Alam mo yun? Minsan may mga time talaga na mabilis akong Chill. YouTube. Ay, sorry. Tapos, pag nangyayari yung bagay na yun, sinasabi ko lang sa babae, yo, kailangan ko na talaga umalis, may meeting pa ako mamaya eh. Okay. Gagawin pa ako eh. Pero at least, di ba, nag-enjoy ka doon. Yeah. Minsan, Chill. X, use X. Sorry. Minsan, binibili talaga. Nakakalimutan ko kasi naka-live tayo eh. I know. Mamaya mag-usap tayo. Yeah. Minsan, binibili ng mga babae yung ganong sa mata nila. So, ako pa naman talaga ng lalaki ko na yun.
ganyan. Minsan magme-message pa yun sa akin, Daddy, salamat sa konting time na binigay mo sa akin, ha? Mama. Oo, salamat ako. Tangin lang yun. True. Nag-short lang talaga ako sa game ko nun eh. True. Yan ang gusto nila. Yung Pero binili niya yung drama, di ba? Binili niya yung drama. hindi niya yung drama, true. Yun ang gusto nun. Minsan nga kahit bullshit yung drama eh. Basta may drama, it's the way how you make her feel, di ba? Kung ano yung nararamdaman niya, hindi naman kung ano eh, kung totoo o hindi. Naparamdam mo ba? Yan ang question dun eh. Kaya nga ang babae, tinan mo gusto ng, eto, hindi naman sa ano, hindi naman para turuan ko kayo magsinungaling. Pero, maniwala kayo sa akin, mas gusto ayaw pa ng babae na nagsasabi ka ng totoo sa kanya. Maniwala kayo sa akin. Kasi pag nagsabi ka ng totoo, pero hindi maganda yung pakiramdam nung sinabi mong totoo sa kanya, yung truth na sinabi mo sa kanya, pero hindi maganda yung naramdaman niya doon, mas gusto niyo pa marinig yung kasinungalingan na sasabihin mo as long as it feels good, di ba? Totoo yun, coach? Kahit bullshit. Totoo yun, coach? Bakit, coach, tingin mo? Na nagsasabi ng kasinungalingan, mas gusto ng babae. O di ka paano yung timpla nun? Strategic siya eh. Kasi ganito ang natutunan ko siya. Strategic siya eh. Pero paano kaya yun, coach? Strategic kasi siya eh. Kumbaga, hindi truth ang gusto niyang marinig sa'yo eh. Ang gusto niyang maranasan is kung ano yung mararamdaman niya sa sinabi mo. Okay? Kaya nga di ba gustong-gusto ng babae na tawagin siyang sexy kahit na mataba siya? Pansinin mo. O, di ba? Bakit? Mataba siya. Ba't siya nagagalit? O, di ba? Kasi ayaw niya nun. Ang gusto niya talaga yung kasinungalingan. Ang gusto ng babae yung pakiramdam. So it doesn't matter if you're lying as Ano long as naman, you're making coach? her feel na gusto niya maramdaman. Paano naman, coach, yung parte na yung tiwala ng babae sa atin, di ba? Siyempre, ang tiwala ng babae sa atin, nabubuo yan siya pag man of your words ka, di ba? Paano naman papasok yung, paano kaya yung tamang timpla nung dalawang ano na yun, no? Dalawang philosophy na yun, tingin mo? Paano? Paano siya magtitiwala? What do you mean? Kasi kunyari, kung nagsisinungaling ka sa kanya, paano siya magtitiwala na man of your words ka? Kasi Hindi naman niya alam. coach, Walang pakialam ang babae sa ano eh. Walang pakialam ang babae sa kung anong sinasabi mo eh. Ang pakialam niya is kung ano yung actions at kung ano yung niya o kung anong klaseng buhay mayroon kayong dalawa, anong klaseng relationship. So it doesn't if you're lying. Ito, isipin mo, bakit ang babae mas nag-i-stay sa nag-cheat na sa kanya? Si Jelly Au, nakita mo yung DJ Jelly Au? Binugbog pa yon bro. Yung may ginawa sa kanya, inabuso pa nung ex niyong boyfriend niya, pero tinan mo ngayon, engaged na sila, G. So, bakit ganun? Ba't may mga ganun kasing babae? Send na Harake kay Daryl, kay Borja, kay Skastakli. Ilang beses sila naghiwalay. May patulo-tulo pa siya. Balik pa rin ng balik. Hanggang nabuntis pa tuloy siya. So, they don't really care about if you're the most righteous person on earth. Kung ikaw yung pinakatotoong tao sa lahat. Wala silang pakialam doon. Ang pakialam nila is kung ano yung mararamdaman mo. As long as yung nararamdaman niya sa iyo is yung gusto niyang maramdaman at nagkakaroon siya ng tiwala kung saan siya magsusurvive. Bro, eto tanong ko sa'yo. Sino sa tingin mo, ikaw kung may anak kang babae, sinong gusto mo makasama ng anak mong babae? Yung professional na matinong lalaki na nagsasabi palagi ng totoo pero empleyado? O ikaw na katulad mo, sinong gusto mo makasama? Di ba gusto mo yung matino, di ba? Pero bakit sumasama yung babae sa mga katulad natin? Bakit? It's not because of us being righteous. Hindi dahil totoong tao tayo, dahil totoo yung sinasabi natin. It's the way how to make them feel and kung ano yung survival instinct nila. Dahil mas safe sila sa atin pagdating sa survival, ha? Hindi dahil sa sabihin nating mas safe sila sa relasyon. Wala silang pakialam kung safe sila sa relationship o hindi. Ang pakialam nila is yung survival ba namin. Dahil bad boy ka, mas matapang ka, mas marami kang kayang gawin, mas malakas ka, mas masculine ka, mas gusto ka niya. Kaya nga, mas maraming gusto ng bad boy kaysa doon sa mga nice guy. Kahit na professional ka pa, let's say, doktor ka na, na matino, kahit nagsasabi kang totoo, hindi, sibak yan sa sa Magi, di ba? Sa mga Magi mo, man. Sabi ko sa'yo, kasi hindi, walang pakialam, ikaw nga may sabi kanina, walang pakialam sa logic eh. Walang pakialam sa rational thinking eh. Tawag nito, meron lang akong thinking na nabasag ngayong araw. Pinakasalan nga tol eh, isipin mo Kasi tawag nito, I'm trying to be honest. Actually, isa yun sa mga inaaral ko talaga. Honest. Sinusubukan Gano'n ka honest yan? honest. Kasi, all my life, man, magaling talaga ako magbenta talaga ng pangarap. So, magaling talaga ako magsinungaling sa women.
So, Oh, see? meron akong isang women na, na, actually, na-realize ko lang na, na tasting ako nun hayop yun Kasi, meron ako isang women na sobrang galing ko magsinungaling sa kanya. Sobrang Okay. galing ko magsinungaling sa kanya. Yun na yung naging, namin. Actually, yun yung True. wala kaming pinag-awayan talaga. Hindi kami nag-away talaga sa babae. Wala kaming pinag-awayan na kahit anong bagay. Pero wala, as in, yung bagay lang talaga na yun kung paano ako nagsisinungaling. Ganon. Exactly. Kasi, pag nalaman niya yung totoo, ganon, magka-crash out siya, type shit. So, lagi na sinasabi sa akin na maging honest ako dahil, Eh, tawag nito, doon daw mabubuo ang tiwala ng mga tao. Kung you're man of your words, parang ganun. So, it makes sense na you gotta be man of your words. Pero ngayon ko lang na-realize na you gotta be man of your words kung sa mga actions mo, kung meron kang i-commit, may ka, Raji, remember this, okay? Women, they don't really know what hindi talaga alam ng babae kung anong tunay nilang gusto. Tanda mo yan. Sinasabi nila sa ikinikilos at hinahanap nila. Okay? Sabihin nila gusto nila ng nice guy, pero nagpapasibak sila sa mga bad boy. Tanda mo, ganyan palagi yan. Okay? So, ibig sabihin, sasabihin nila sa'yo na magpakatino ka sa kanya o sabihin mo sa kanya yung totoo, pero sa oras na sabihin mong mataba siya, ba't magagalit siya? Oh, di ba? So, ibig sabihin, hindi yung totoong gusto niyang marinig. Ang gusto niyang marinig is kung ano yung gusto niya na magpaparamdam sa kanya ng emosyon na gusto niyang makuha at magbibigay sa kanya ng security na gusto niyang magkaroon siya. Okay? So, ibig sabihin, hindi naman niya gusto ng kasinungalingan, ayaw lang niya ng truth. Kung yung truth na yon ay sabihin nating hindi magpaparamdam sa kanya o di niya, makasarili nga kasi babae. Kumbaga gusto niya makuha yung survivalist kasi mas survivalist ang babae tsaka mas weaker. So gusto niyang makuha yung bagay na gusto niyang makuha kahit na hindi na totoo as long as yun yung gusto niya. Tama mo? So it's all about that. It's not about you telling her the truth. Matter of fact, pag sinabi pa ka sa kanya yung truth tapos hindi yun yung gusto niyang marinig, yari ka. O bakit ito? Hindi ba righteous sa mga nagpapakasal sa kanila? Pinakasalan na yun, dinala na yun sa simbahan Oh. Nagpumirma pa sa kontrata yun, bakit chini-cheat pa rin nila? O see, it's not about the truth. Ayaw lang nilang marinig yung truth kung yung truth hindi magbe-benefit sa kanya. So, ibig sabihin, coach, kahit na sabihin mo yung totoo, kung yung kasinungalingan naman yung gusto niya marinig, yun pa rin yung paniniwala. Yung pa rin, no. Basta may benepisyo yun sa kanya. Paano kaya kung sabihin mo, what if, hindi ko alam yung mga viewers kasi siguro pag private natin siya pag-usapan. Gusto kong itanong sa iyo yung... Sige, pag-uusapan natin yan. Connect naman tayo. Galing, coach. Ingat. Pero pwede mo namang pahapyawan. Alam mo, baka matuto sila. Ganito na lang. Paano kaya? Padaliin na lang natin. Sabihin na lang natin na sinasabi ng babae mo na kulay plain damit mo kanina. Tapos sinabi mo naman, hindi, kulay white yung damit ko. Kulay white naman talaga yung damit mo kanina. Tapos sinabi ng babae na, hindi, kulay plain yung damit mo. Tapos, hindi, masyadong hindi typical din sabihin, mas worse natin. Sabihin natin, nakita kitang may kasamang babae kanina. Wala ka naman talagang kasamang babae kanina. Naglalaro ka lang sa bahay niyo ng PS5. Sa bahay niyo. Sabi, nakita kitang may kasamang babae kanina. Gago, hindi ako yun. Tapos sinasabi talaga totoo na hindi ikaw yun. Tapos gusto nagaan talaga siya na, sabihin mo na sa akin ng totoo, hindi naman ako magagalit. Ano kaya ang mangyayari pag sinabi mo sa kanya yung gusto niya marinig? Bagsak ka sa shit test kasi submission yun lalo na nag-explain ka tanda mo, have you read the book The Prince ni Niccolo Machiavelli? Merong explanation, merong teaching doon na ang sabi never explain, 'di ba? Even sa Stoicism may teaching doon na never explain. So once mag-explain, parang nanay mo, naalala mo nung bata ka, 'di ba, pag pinapagalitan ka, pinapa-explain ka, ba't ngayon ka lang umuwi? Bakit di mo nilinis yung kwarto mo? Power yun power, teacher mo, 'di ba ganon? So pinag-explain ka ng babae mo doon, huwag kang mag-explain. Pero maraming ways, maraming iba-ibang approach. Unang approach, pwedeng sabihin natin gusto mo lang dismiss yung sinasabi niya.
Kunyari, sinabi niya sa'yo, Anto, ikaw yung lalaki na yun, nakita kita, may kasama ka kaninang babae doon. Sabi mo sa akin yung totoo. Sabi mo, Yeah. ayan ka na naman, kung ano naman binibintang mo sa akin. Alam mo, sa totoo lang, mas mabuti kung tumatabi ka na lang sa akin dito. Magkwentuhan na lang tayo. Gusto mo lang yata mapansin kita. Sige na, bibitawan ko to. Hindi na ako maglalaro. Kwentuhan na lang tayo dito. Kamusta ka na? Ang bango mo ngayon ah. Di ba? Yung pakiramdam, bro. Ano yung mararamdaman niya? Hindi yung totoo. Ayaw niya marinig yun. Kung ano yung totoo, o kaya pwede mo rin sabihin sa kanya, nakita kita may babae kanina. Pwede mo sa kanya Galing sinabi niya, ako yun. Sabi mo, ako yun. Ngayon, anong ebidensya mo na ako yun? Okay, sabi mo, ako talaga yun. Gusto kong may makausap na iba eh. Ano ngayon sasabihin mo sa akin? Maraming ways eh. Ano bang ipaparamdam mo sa kanya? Anong gusto mong makuha sa kanya? Pwede mo sabihin na gano'n, ako yun. Sabi niya, hindi naman, siya mismo pa-aamin yan. Sabi niya, hindi, tinitest lang kita, hindi ikaw yun. Tinan mo? Yan ang sinasabi ko sa iyo, ganyan mo ako kausapin eh. Kaya nagkakagulo tuloy tayo. Kung ako sa iyo, pagtimpla mo na lang ako ng kape, tapos magkwentuhan tayo dito. Actually, nag-work yung ginawa mo ha. Napansin kita. Ngayon, mas gusto na kitang pansinin. Ayoko na maglarong PS5. Di ba? Ngayon, yung mararamdaman niya, yun yung gusto niya. Yun, bro eh. Mm. Mm. Kuha mo. So, they don't really want to hear the truth. Kaya nila inaagaw yung attention mo sa moment na yun kasi gusto niya sumabit ka sa frame niya. Tinitest ka niya, sinishit test ka niya eh. Pero ang tunay rin na isa pang yung gusto niya makuha, attention mo. Kasi tanda mo, your attention is your currency. So, ano yan, kumbaga, valuable yan sa kanya, validation yan sa kanya eh. So, kung makukuha niya yung attention mo, then, mararamdaman niya yung gusto niyang maramdaman sa moment na yun, kung makukuha niya attention mo. So, depende, iba-ibang sitwasyon yan eh. May times, pwede mo ibigay sa kanya attention, pero pwede mo rin bawiin yung validation na yun. Like, for example, sinabi mo sa kanya, pinansin mo siya, di ba? Let's say, pinansin mo siya dahil kinuha niya attention mo. Ikaw yung nakita ko kanina, may kasama kang babae, umamin ka sa akin. Let's say, pinatulan mo siya, pinansin mo, sinabi mo, hindi ako, sabi mo, ano na naman yung sinasabi mo? Alam mo namang, ano naman yung sinasabi mo sa akin? Bintang ka ng bintang eh. Alam mo namang busy ako, ang dami kong ginagawa eh. Alam mo, sa totoo lang, mas mabuti pa, timplahan mo ako ng kape, tapos pagkatapos mo timplahan ng kape, alis na ako dito. Nakuha niya attention mo, pero umalis ka naman, sinabi mo naman sa kanya, alis ka ng bahay. So, nabawi mo yung validation. Kasi, pinansin mo lang naman, siya para coach? sagutin lang yun. Para naman, coach, kung ang ginawa mo is nabadrip ka sa kanya kasi nga ginagano ka niya, lumipas-trap ka niya sa mata mo, lumipas-trap ka niya, so ang ginawa mo, inalisan mo siya, di mo siya binigyan ng attention kasi nga, ako naniniwala kasi ako na price sa babae ang attention. So, Totoo yan. Reward yan, reward. Kung hindi niya ako, kung pinapaktak niya ako ngayon, hindi ko rin siya bibigyan ng attention. Parang ganun, ililis ko rin yung attention ko sa iba. Alis ako, hindi ako uuwi doon sa unit namin, doon ako sa uuwi sa isang women. Parang ganun. Yung tingin mo kaya, coach, ano naman yung doon? Ano naman yung insights pag ganun yung ginawa mo? Paano ginawa? Kumbaga, hindi mo siya nilambing, umalis ka, hindi mo siya binigyan ng attention kasi nga, Punishment ang tawag doon, hindi reward. Punishment. Anong mangyayari naman doon, coach? Pag ganun ginawa mo? Kaya nga case-to-case basis eh. Gagamitin mo yon sa strategic. Hindi ka pwedeng maging let's say, yung para kang scripted, yung sabi natin parang random lang yung ginagawa mo. Hindi, dapat strategic ka. Test eh, parang ganun siya sa mata ko eh, di ba? Depende yun. Like for example, kung lagi niya nang ginagawa sa yun, o kaya wrong timing nung ginawa niya sa yun, alisan mo. Pagdating mo, tsaka mo ngayon gawin yung gusto mong gawin sa kanya, wag mo lambingin. Ang gawin mo na lang, bigyan mo na ngayon siya ng atensyon. Hindi dahil hiningi niya, kundi dahil sa terms mo na. Dahil gusto mo na ibigay sa kanya. So, hindi niya nakuha yon kasi dahil dinemand niya. Nakuha niya yon kasi gusto mo na. Hindi nga pinagtrabahuan niya, no? Pinagtrabahuhan niya ngayon yun. Ngayon, kaya pagdating mo, pagawain mo siya, paglutuin mo ng pagkain. Pagkatapos niya magluto ng pagkain, paupuin mo sa pakandungin mo. Mali ka nga dito. Sabi mo gano'n sa kanya, ikaw next time ayaw ka ng kung ano mga pinagsasabi mo sa akin Ang bango mo pa naman ngayon. Sabi mo gano'n, gusto ko magstay dito kanina, ang kulit mo kasi. Sabi mo ganyan, umalis tuloy. Halatang magaling ka na babaero, coach, no? Halatang pulero ka, no? Years, man. Years. Years of experience, man. Years. Easy yun, bro. Pagdating doon sa bagay nan. Ganun mo lang, paupuin mo lang. Tapos sabi mo sa kanya, huwag mo na ulitin yun. Hindi niya na ulitin yun. Ngayon, sabi niya, gusto mo, turuan mo pa. Sabi mo sa kanya, gusto mo makuha attention ko. Gusto mong bibigyan, gusto mong mas magstay ako dito sa'yo. Bakit di ka na akin? Masayihin mo ako ngayon. O kaya, lutuan mo ako ng food. O kaya, kumbaga,
i-punish mo pag kinakailangan punish, i-reward mo pag kinakailangan i-reward. Or pwede mong gamitin yun both sa isang scenario. Pwede mong gamitin yun both. I would love to do that, pero naiisip ko sa uri ng women sa uri ng women na yon, she don't deserve it. She don't deserve it. Hindi nang deserve ng ganung uri ng lalaki. Siguro deserve yun ng mas kalmadong women. No? Siguro yung mga ganong approach, mga ganong banatan, siguro mas deserve yun ng women na mas peaceful yung binibigay na sa'yo. Alam mo yun? Kasi Yung attention, mga ganong approach, no? katulad ng which approach? Na, yun, no? Medyo nilalambing mo siya, medyo... Yeah, lambing. Alam mo yun, medyo kalmado ka kausap sa kanya. Kasi na-experience ko, meron akong mga women na vibes pa lang eh. Naniniwala kasi ako na ang women, sila ang mood ng room. So basically, kahit pagka pinili ng women na bad tripin talaga ang buong room, yun talaga magiging mood ng room. Diba? So, yung mga time na nagtatrabaho ako, tapos pinipili ng mga women ko, ito yung mga time na magkakasama pa kami ng mga women ko eh. Kailangan namin ng mga kwarto and shit. Tapos yung mga time na mag-talk kami sa women, babaguhin na talaga yung mood. Tapos mag-fucked up talaga yung isang women din, alam mo yun. So, tingin ko, tapos nung pinaghiwalay ko na sila ng unit, magkakahiwalay na sila ng unit, yung women, napansin ko na yung mood na yun, galing talaga sa isang women, na may mga araw na kinikreate niya talaga yung mood na yun, na yun yung sineset niyang tone. Dahil yung sineset niya na tone, na-realize ko ngayon na nonsense kahit lambingin ko siya and shit. Nonsense yun, man. Parang gusto niya ng drama eh. Kumbaga siya na yung siya na yung nagke-create ng roller coaster. So kung sasakyan ko yun, siya yung mag-lead sa akin, di ba? Exactly. That's her frame eh. Yun yung framing na tinatawag. Kaya kanya sinisimulan dun eh. Sa ganun, piniframe ka niya eh, lang subconsciously. Kumbaga tinitingnan niya kung papasok ka doon. Ang karamihan ng mga lalaki ko, sorry coach ang hindi pa alam ng karamihan ng mga lalaki, ang mga women, gamunggo yan sila magtanim. Maliliit lang talaga yan sila magtanim. Pa nagtanim yan sila, hindi mo talaga sila mapapansin. Hindi mo napapansin na tinatanim Sneaky. nila sa utak. Sneaky little bitch. Sneaky little bitch, yeah. Convert. So, yari ka palalo pag umabot ka sa narcissist na women. Exactly. Exactly. Siyempre, hindi yan katulad ng lalaki na sasabihin talaga sa'yo diretsyahan, putang ina mo, hina mo talaga eh, no? Siyempre, ang gagawin ng women, gamunggo niyang itatanim sa'yo na mahina ka. Hanggang sa mawawala na yung self-esteem mo, confident mo, kasi tingin mo sarili mo, mahina ka. Oo, late no, true. Diba? So, tingin ko, yung mga ganung approach, depende yung sa uri ng women na pagbibigyan natin. Yung mga ganung uri ng women. Situational basis, situational siya eh, basis eh. Hindi pwedeng basta ibibigay mo. No, ibang lalaki akala nila pagka naggagalit ang babae o may issue, lambing agad eh. No, situational basis siya eh. Case to case ba? Case to case basis. Strategic ka dapat sa sa approach mo sa kanya. Depende sa araw, depende sa sitwasyon, depende sa ginawa niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang babae tubig yan. Kung paano mo siya itatrato, ganun siya magiging. So kung nagkukupal na yung babae, tapos sumabmit ka pa, yari ka talaga. Ikaw may kasalanan nun. It's not actually, she being her. It's actually, naging siya kung sino mo siya ginawa o naging nung mga time na yun. Reflection talaga natin ng women. Reflection talaga natin ng women.